Magandang gabi po mga kapatid. Welcome po sa huling Miyerkules ng gabi ng October. Muli natapos na ulit ang ating buwan at salamat sa Panginoon na bagamat marami sa atin po ang nagkaroon ng karamdaman ay patuloy po ng kalakasan, kagalingan ay pinagkakaloob po sa atin ng Panginoon. At salamat ulit po sa bawat isa na naglaan ng oras sa gabing ito para atin pong sama-samang purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang kadakilaan sa buhay natin, pag-aralan ng kanyang salita at patuloy na ipanalangin po ang bawat isa. Sa gabing ito, sa atin pong pagpapatuloy, ay atin na pong buksan ang atin pong mga Bible sa Revelations chapter 22, verse 20. Revelation chapter 22, verse 20. Ang sabi po dito, "He who testifies to this thing says, Yes, I am coming soon. Amen. Come, Lord Jesus." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa inyo pong pag-iingat, pangunguna, paggabay sa amin sa nagdaang October. Salamat po sa mga Miyerkules ng gabi na kami po ay nagkasama-sama para ikaw, Panginoon, ay purihin at sambahin, pag-aralan ninyong salita, at kami po ay manalangin sa inyo. Idulog namin sa inyo mga kahilingan ng bawat isa. Sa gabing ito, Panginoon, sa aming pag-aaral po muli ng inyong salita, lalo na sa kahalagahan ng panalangin sa aming pong buhay, tulungan mo ulit kami na maunawaan ito at patuloy po na magkaroon ng malaking bahagi sa buhay namin ang pananalangin. Kaya samahan mo na kami sa aming pag-aaral, ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung meron po na future event na sinisikap na hulaan or i-predict ng mga religious leaders sa kapanahonan, ay yun pong eksaktong buwan, araw at taon na muling babalik ang Panginoong Hesukristo dito sa lupa. 3 years ago po, may nakita po ako sa Facebook na 67 dates po. At ito po yun. At ang katanungan dyan ay, what do the following dates have in common? Again, as I've said, yan po ay 67 dates. At ang pagkakapare-pareho po ng mga dates na yan po ay predictions ng mga religious leaders kung kailan ang eksaktong muling pagbalik ng Panginoon dito sa lupa. At imagine, 67 times na ito hinulaan at 67 times din na sila ay nagkamali. Mga kapatid, ngayon pong gabi, imposible talaga nating malaman kung ano ang eksaktong araw, buwan at taon, maging oras ng pagbalik ng Panginoon. Sapagkat kung babasahin po natin ang kanyang salita, wala po siyang ibinigay na eksaktong oras. Ang ibinigay niya lang po ay mga tanda, mga signs na malapit na siyang bumalik. Ang sabi po dito sa Matthew chapter 24, verse 36, "No one knows about that day or hour, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father." Yun po ang sabi ng Panginoong Hesukristo sa bahaging ito. Nung sinabi niya sa mga apostles, yung tanda ng muli niyang pagbabalik. At ang sabi niya dito, walang nakakaalam ng eksaktong oras. Ngunit sa kabila po noon, ito po ang kanyang paalaala. Ang sabi po sa verse 42, "Therefore keep watch, because you do not know on what day your Lord will come." Verse 44, "So you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him." So, ganun po ang araw ng pagbabalik ng Panginoon. Araw na hindi mo inaasahan. Kaya ang kanyang encouragement, ang kanyang reminder sa bawat isa, lalo tigit sa atin po ng mga mananampalataya, sa atin po na tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas, we should always be ready. Hindi niya sinabing we should be ready, kundi ang sinabi niya, we should always be ready. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, sa bahagi po ng ating pag-aaralan na ito, ay tingnan po natin ang panalangin ng isang apostol na kung saan ay pinakita ng Panginoon ang mga mangyayari
sa mga huling araw, lalo na sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Pinamagatan ko po ang ating mensahe, The Prayer of John the Beloved. The Prayer of John the Beloved. So ito pong sumulat ng aklat po ng Revelation, ito po ay ang apostol ng Panginoong Hesukristo na si Juan. At siya po ay, dahil sa kanyang pangangaral ng salita ng Diyos, siya po ay hinuli ng mga Roman soldiers at siya po ay itinapon, or ikinulong, doon po sa island of Patmos. At doon na po siya namatay dahil sa kanyang katandaan. Pero habang naandun po siya, siya po ay maraming mga sinulat na aklat. Sinulat niya po yung Gospel of John, yung 1st, 2nd, 3rd John, at maging ito po the Book of Revelations. At alam nga po natin na itong Book of Revelations, ang nakalagay po dito ay yung mga mangyayari bago muling bumalik ang Panginoon at hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Ano po ang mangyayari? At ipinakita dito ng Panginoon in details kay Juan kung ano ang mangyayari sa mga masasamang tao at ano ang mangyayari sa mga mananampalataya. Ano ang mangyayari sa mga tao na hindi sumampalataya sa Kanya at ano ang mangyayari sa mga sumampalataya sa Kanya. Ano ang mangyayari sa Diablo, ano ang mangyayari sa Antichrist, ano ang mangyayari sa mga false teachers. Okay? At pinakita rin dito po ano ang itsura ng langit at ano ang gagawin natin once na tayo po ay makarating doon. Kaya dito po sa talata na ating pag-uusapan ngayon, ito po ang huling panalangin na makikita po natin sa Bible. Pero bago niya po ipinanalangin ito, ang Panginoong Hesukristo ay nagsabi sa verse 20, He who testifies to these things says, Yes, I am coming soon. Ito pong salitang, Yes, I am coming soon, dito po sa chapter 22, ay 3 beses binanggit ng Panginoong Hesukristo. Ang una po makikita natin sa chapter 22 verse 7, ang sabi dito, Behold, I am coming soon. Blessed is he who keeps the words of the prophecy in this book. And then sa verse 12, Behold, I am coming soon. My reward is with me, and I will give to everyone according to what he has done. Okay, so dito po, 3 beses inulit na ang Panginoon ay babalik. At ang sabi niya, He is coming soon. Gaya po ng napag-aralan natin before, basta't inulit, lalo na pagka inulit ng 3 beses, ang isang bagay, ang ibig sabihin po, ay napakahalaga ng bagay na ito. Dapat pakinggan, at dapat gawin kung meron man itong bagay na ito na ipinapagawa sa bawat isa. At dito po, 3 beses binanggit ng Panginoong Hesukristo that I am coming soon, na nagpapatunay, nagpapakita na ito po ay sigurado na ang Panginoon ay hindi nagsisinungaling, ang Panginoon tutuparin niya kung ano ang kanyang sinabi at ipinangako. At yung salita daw soon dito ay hindi nagpapakita ng oras or buwan or panahon ng kanyang pagdating, kundi yung paraan ng kanyang pagdating. Nung sinabi dito na I am coming soon, sa ibang translation, I am coming quickly, ang ibig pong sabihin nun ay sudden, bigla. Kumbaga wala ka ng time maghanda. Kaya dapat lagi tayong handa sapagkat bigla ang pagdating ng Panginoon. At dito nga sa binasa natin kanina sa Matthew chapter 24 verse 44, darating siya sa araw na hindi natin inaasahan. Okay? So talagang napakahalaga na tayo po ay maging alerto. At yun nga po, pagkatapos ipakita ng Panginoong Hesukristo kay Juan kung ano ang mangyayari, lalo tigit po sa ating mga mananampalataya na napakaganda ng mararanasan natin. Dahil tinanggap natin si Jesus bilang sarili nating tagapagligtas. Dahil pinagsisihan na natin yung ating pong mga kasalanan, ito po ang naging tugon ni Juan. Naging panalangin niya nung sinabi ng Panginoon, I am coming soon. Ang sabi niya, Amen. Come, Lord Jesus. Yung word na Amen doon, ang ibig sabihin doon ay, so be it. Mangyari nawa. Panginoon, bumalik ka na. Dumating ka na. Mga kapatid, ngayong gabi, meron din po ba tayong ganung panalangin
No, Lord, dumating ka na. Alam niyo po, may tatlo tayong makikita dito na mangyayari, no, pag dumating ang Panginoon. At kung kaya't ito ang ipinanalangin ni Juan. At yan din po, no, nawa pagka nakita natin yung tatlong mangyayari sa muling pagbabalik ng Panginoon, nawa ito rin ang ating maging panalangin. Hindi lamang once a week, once a month, no, or once a year, kundi nawa ito maging panalangin natin every day. Kung babasahin po natin ang mga masama at magandang mangyayari, no, sa muling pagbabalik ng Panginoon, masama sa mga hindi sumampalataya sa Kanya, masama yung mangyayari sa kanila. Ngunit, napakaganda ng mga mangyayari sa lahat ng tumanggap sa Panginoon. Napakarami po ng mga magandang mangyayari. Pero ngayong gabi, ay tatlo lamang ang gusto ko pong tingnan natin. Ano po? Sapagkat hindi po sapat ang oras natin, no, para isa-isahin ang lahat ng yun. So ngayon po ay tatlo lamang. At nawa, yun nga po, pagka nakita natin itong tatlong events na ito, na mangyayari sa atin, no, pag bumalik na ang Panginoon, nawa ito rin ang ating maging panalangin katulad ng panalangin ni John the Beloved. Amen. Come, Lord Jesus. Ang una pong event na mararanasan po natin sa muling pagbabalik ng Panginoon ay we will see Him as He is. No? Makikita po natin siya ng mukhaan. Makikita natin kung ano ba talaga ang itsura ng Panginoong Hesukristo. No, meron pong isang magazine na lumabas noong 80s, no, na 51 pictures of Christ, at dun po sa 51 pictures na yon, lahat ng mga artist nun ay hindi sila sigurado kung yun nga ang tunay na larawan ng Panginoon. Halos lahat sila ay bumase lang, no, sa kanilang imahinasyon kung ano nga ba ang itsura ng Panginoong Hesukristo. And in fact, yung iba nga base sa kung saang bansa, no, yung artist na yun. So pagka taga-Africa, ano ang artist, no, alam natin kung ano ang kulay ng Panginoon. Pagka sa Japan, alam natin kung ano ang itsura. Di po ba? Or halimbawa dito sa Pilipinas or sa Spain or sa Amerika, no, kaya iba-iba. Kaya nga ang unang utos ng Panginoon dito po sa Exodus chapter 20 verses 3 and 4, you shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an idol in the form of anything in heaven, above or on earth, beneath or in the waters below. Sabi sa verse 5, you shall not bow down to them or worship them, for I am the Lord your God. I'm a jealous God, punishing the children for the sin of the fathers to the third and fourth generation of those who hate me. Verse 6, but showing love to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. So makita natin dito, no, napakalinaw at napakatindi ng utos na ito. No, na huwag kang gagawa ng kahit anong image, no, na makikita mo sa langit, no, sa lupa, maging sa ilalim ng lupa, maging sa dagat, no. Huwag kang gagawa at iyong sasambahin ito. No, sapagkat ang parusa niya ay hanggang third and fourth generation. So makita po natin dito mga kapatid, ng dahilan kung bakit ayaw ng Panginoon na gumawa tayo ng mga images. Sapagkat katulad nga ng mga pictures na yon, hindi pare-pareho, hindi magkakamuka. So sino doon ang totoo? Di ba? Magkakalituhan. Kaya minarapat talaga ng Panginoon na tayo po ay manalangin in spirit because God is spirit. Ngunit sa muling pagbabalik ng Panginoon, makikita po natin siya ng mukhaan. Ang sabi po sa 1 John chapter 3 verse 2, dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when He appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Wow, napakaganda po ng pangakong ito. No? Una, pag nakita daw natin siya, magiging katulad niya tayo. Magkakaroon po tayo ng glorified body, perfect body. No? Isang katawan na hindi na nasisira at walang kapintasan. Sapagkat ang sabi dito, makikita natin siya, no, ng mukhaan. So, lahat na ng imaginations natin, lahat ng mga pictures na nakita natin, I'm sure yung lahat ng yun ay mawawala na. And I'm sure lahat ng mga pictures na nakita natin at nasa imahinasyon natin, no,
ay wala po doon ang tunay na itsura ng Panginoon. Sapagkat naniniwala po ako sa gabi ito, talagang hindi po yan yung pinagkaloob ng Panginoon sa atin para po tayo maging excited, no, sa atin pong pagkikita. Kaya mga kapatid, ito po ang dahilan, no, kung bakit ipinanalangin ito ni John the Beloved, no? Come, Lord Jesus. At nawa ganito rin po ang ating ipanalangin, no? Come, Lord Jesus. Sapagkat sa kanyang muling pagbabalik, makikita po natin siya ng mukhaan. Okay po? So yun po ang una na event na mararanasan natin, no, sa muling pagbabalik ng Panginoon. Ang pangalawa, hindi lamang we will see Him as He is, but secondly, sufferings and sorrows will end. No? Ang paghihirap at ang kalungkutan ay mawawala na, ay matatapos na. Ang sarap nun, di ba? Lalo na sa oras na ito, kung ikaw ay dumadaan sa matinding pagsubok, no? Sa matinding karamdaman, sa mabigat na problema, ito po ay napakalaking kaaliwan, no? Napakalaking encouragement sa bawat isa sa atin. Yung muling pagbabalik ng Panginoon. At marahil ngayon, yan po ang ating gustong ipanalangin. Lord, please come back. Diba? Sapagkat lahat ng ating paghihirap, no, lahat ng mga pinagdadaanan natin sa oras na ito, mawawala na, matatapos na. Ano po? Ang sabi po dito sa Revelation chapter 21, verse 4, He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain, for the old order of things has passed away. Imagine that, sabi dito, He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain. Diba? Wala nang kamatayan, wala nang pagdadalamhati, wala nang sakit, no? Wala nang iyakan, no po, sa muling pagbabalik ng Panginoon. Papawiin niya ang ating pong mga luha. Ano pa po ang sabi dito sa verses 25 to 27? Ang sabi pa dito, On no day will its gates ever be shut, for there will be no night there. The glory and honor of the nations will be brought into it. Nothing impure will ever enter it, nor will anyone who does what is shameful or deceitful, but only those whose names are written in the Lamb's book of life. Ang sabi diyan, the gates will not be shut, no? For there will be no night there. Sa verse 27, nothing impure will ever enter it, nor will anyone who does what is shameful or deceitful. Okay? So wala nang kasalanan dito na makakapasok, no? Wala nang manggugulo dito, no? Ito po ay isang lugar ng kasiyahan, isang lugar ng kapayapaan, no? Sa panahon po natin ngayon, kabi-kabila ang kaguluhan, ang labanan, ang giyera, kabi-kabila ang kamatayan. Ito po, hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Ngunit sa pagbabalik ng Panginoon, mga kapatid, these sufferings, these sorrows, no, will be gone. No? Ito po ay matatapos na. Tatapusin na ito ng Panginoon. Ano po? Ang sabi pa po dito sa Revelation chapter 22, verses 3 and 4, No longer will there be any curse. The throne of God and of the Lamb will be in the city, and His servants will serve Him. They will see His face, and His name will be on their foreheads. Verse 5, There will be no more night. They will not need the light of a lamp or the light of the sun, for the Lord God will give them light, and they will reign forever and ever. Okay? So, napakaganda po ng nakalagay dito, no, sa talatang ito, no, na wala nang kadiliman, no? Wala nang brownout, wala nang blackout, hindi na natin kailangan ng kuryente, hindi na natin kailangan magbayad ng kuryente, no? Dito po sa lupa, nagugulat tayo, no, sa presyo o sa halaga ng kuryente, lahat ay tumataas, di po ba? Pero hindi na natin kailangan ng gasolina dito, ang diesel, ang sasakyan, at maging pera. Di po ba? Sapagkat dito po, the Lord will provide everything for free.
At ang maganda po dito, unlimited yung provision na yun. No? Hindi ka mauubusan. Hindi ka pagkukulangin. Magkakaroon ka. No? Hindi lamang kakaunti, kundi ng sagana. Kaya, mga kapatid, no? Nawa ito po ay ipag-pray din natin. Katulad ng prayer ni John the Beloved, "Come, Lord Jesus." Sapagkat lahat ng sufferings, lahat ng sorrows, no, na dulot ng kasamaan, no, ng injustice, ng cruelty, no, ng mundong ito ay mawawala na, mapapawi na, at matitigil na. At kailanman ay hindi na ito babalik. Kaya mga kapatid, salamat sa Panginoon, no, sapagkat sa kabila na tayo ay makasalanan, no po, tayo po ay kanyang binigyan ng pagkakataon na maranasan ang kaluwalhatian na meron siya sa pamagitan po ng pagtanggap natin sa Panginoong Hesukristo bilang sariling tagapagligtas. No po, salamat sapagkat sinugo niya ang Panginoong Hesukristo dito sa lupa 2,000 years ago para mamatay dun sa krus ng Kalbaryo na kung tayo po ay sasampalataya doon sa kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, no? Tayo sasampalataya na siya ang tagapagligtas natin. Hindi na po tayo mapapahamak, no? Kundi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mararanasan po natin itong mga pagpapalang ito, walang hanggang pagpapalang ito, at unlimited na pagpapalang ito, buhat sa Panginoon, dahil sa Panginoong Hesukristo na tinanggap po natin. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, kung tinanggap mo si Jesus bilang sariling tagapagligtas, mararanasan mo ito sa muling pagbabalik mo. Pero kung hindi mo pa siya tinatanggap sa gabing ito, ang aking hamon sa iyo ngayong gabi, tanggapin mo na siya. No? Isuko mo na ang iyong buhay sa Kanya. Sapagkat nakakaawa ang isang tao na abutan ng pagbabalik ng Panginoon, ngunit patuloy na nire-reject niya ang Panginoong Jesucristo. Sapagkat nakalagay po dito sa Book of Revelation kung ano ang mangyayari sa mga tao na hindi tumanggap sa Kanya at patuloy na tumatanggi na kilalanin siya na tagapagligtas. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, nawa ito'y maging encouragement po sa atin, no? Na magpatuloy, no, sa kabila ng mga kabigatan na nararanasan natin, sakit na nararanasan natin, patuloy po tayong magtiwala sa Panginoon. Sapagkat yung mga tanda na sinabi ng Panginoong Jesucristo dun sa Matthew chapter 24, no po, na tanda na malapit na siyang bumalik ay nangyayari na po, no? Yung mga gera, yung mga kalamidad, no po, yung mga lindol, no? Yung mga pandaraya at yung pagbabahagi ng salita ng Diyos, no? Sa kahit kanino, no? At sa buong mundo ay nararanasan na po natin. No po? Kaya naniniwala po ako sa gabing ito. No, anytime, no po, or hindi na ganun katagal ang muling pagbabalik ng Panginoon. Bagamat wala akong masasabi sa inyo ngayon, no, na eksaktong date ng kanyang muling pagbabalik. Pero aking pong paniniwala, based po sa salita ng Diyos at nangyayari sa kapaligiran natin ngayon, ay malapit na bumalik ang Panginoon. Mas malapit na ang kanyang pagdating kumpara noong 2,000 years ago. Noong ito pong salitang ito, itong panalangin ito ni Juan ay kanyang isinulat. No po? So yun po ang pangalawa na makikita natin na pangyayari na mararanasan natin sa muling pagbabalik ng Panginoon. Una, we will see Christ as He is. Okay? Second, nakita po natin that sufferings and sorrows will end. At ang pangatlo at ang panghuli po ngayong gabi, we will stay with the Lord forever. No, we will stay with the Lord forever. Tayo po ay mananatili. Tayo po ay makakasama ng Panginoon magpasa walang hanggan. Yan po ang sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 17. Sabi po dito, "After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord forever." No? We will be with the Lord forever. No? Tayo po ay dadagitin ng Panginoon, no? Para ma-meet natin siya sa alapaap. At once na mangyari po ito,
rapture, hindi na tayo magkakahiwalay ng Panginoon. Ang sabi pa po dito sa Revelation chapter 22 verse 5, yung binasa po natin kanina, there will be no more night. They will not need the light of a lamp or the light of the sun, for the Lord God will give them light, and they will reign forever and ever. No? Manghahari. No? Hindi lamang tayo mananatili nakasama ang Panginoon, kundi maghahari tayo nakasama ng Panginoon magpakailan pa man. Dito po sa lupa, lahat ng bagay ay may expiration. Di po ba? Pagka bumili ka ng mga dilata, no? Makikita mo doon na may expiration date siya na dapat kainin mo siya sa ganitong period of time. At kahit ano, even our lives, no, have expirations. Hindi lang natin alam kung kailan. No? Pero may katapusan dito sa lupa, ang lahat. Sabi nga ng isang kanta, some good things never last. Ang mga magagandang bagay daw dito sa mundo ay hindi tumatagal. No? At totoo po yun. Habang nandito tayo sa mundo, dito sa imperfect world, no, sinful world, no, sinful body, may katapusan po ito. Pero sa muling pagbabalik ng Panginoon, we will reign with the Lord forever. Walang expiration, walang katapusan, no? Kung ipinagdiriwang po dito sa atin sa Pilipinas, no, ang 100 years old, no, binibigyan ng 100,000 ng gobyerno, sa muling pagbabalik ng Panginoon, walang katapusan ang buhay. Di po ba? You will live forever. At ang maganda dito sa pamumuhay nating ito, ng pangwalang hanggan, ay mabubuhay tayo ng punong-puno ng kasiyahan, no, ng kapayapaan, ng kasaganaan forever. Di po ba? Dito sa lupa, pagka ikaw ay umabot na ng 60, 70, 80, ang dami mo nang nararamdaman, ano? Ang dami mo ng sakit, ang dami mo ng gamot na dapat inumin. Buti kung yung mga gamot na yun ay mga mura lang, no? Pamahal ng pamahal. So, kumbaga, sa iyong pagtanda, no, ay mas pahirap ng pahirap ang buhay. Di po ba? Pero once the Lord Jesus Christ comes, habang tumatagal, no, lalo po nating nai-enjoy, no? Lalo po tayong nagpapasalamat, lalo po tayong sasamba sa Panginoon dahil sa napakasagana at pangwalang hanggang pagpapalang ito na binigay niya sa atin. Kaya ngayong gabi mga kapatid, salamat sa Panginoon sa biyayang ito na pinagkaloob at ipagkakalob niya sa atin dahil sa Panginoong Hesukristo na atin pong tinanggap. Ang hamon ko po sa bawat isa, nawa hindi lang natin ipanalangin na bumalik na ang Panginoon, kundi paghandaan din po natin ang kanyang pagbabalik. Sinadya ng Panginoon na hindi sabihin ang eksaktong araw, buwan at taon at oras na kanyang pagbabalik upang tayo po ay laging maghanda. Ikaw ba ay nananabik sa muling pagbabalik ng Panginoon? Ito rin ba ang iyong prayer? Ito rin ba ang desire ng iyong puso? At sa gabing ito, kung darating ang Panginoon, masasabi mo ba na ikaw ay handa sa kanyang pagbabalik? At ang isang bagay po na dapat na gawin po natin para malaman natin, masigurado natin tayo handa sa kanyang pagbabalik, ay, yun nga po, ipabuhay natin, gawin natin kung ano po yung inuutos ng Panginoon sa atin, at ipahayag natin ang mabuting balitang ito sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Kanya. Nakakatuwa na po na sa muling pagbabalik niya, tayong mga mananampalataya, ikaw na tumanggap sa Panginoon, ay kasama, ay mararanasan ito. Pero sa gabing ito, gusto mo ba na ikaw lang ang makaranas nito? Nawa ay bahagi natin ang mabuting balita maging sa ating po mga loved ones, sa ating po mga kaibigan, office mates, no, mga kaklase. Para katulad natin, no, sama-sama tayo mga kapatid na magdiriwang, magpupuri, sasamba sa ating Panginoon at mararanasan natin ang walang hanggang pagpapalang ito. Nawa sa muling pagbabalik ng Panginoon, matagpuan niya tayo na nagtatapat sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Salamat Panginoon sa paalala ng iyong salita. Salamat po sapagkat
malapit ka nang dumating. Based po sa mga nangyayari sa kapaligiran namin na ito po ay nakasulat sa inyo pong salita. Tulungan mo kami maging handa, tulungan mo kami na ibahagi ang inyong salita, ang magandang balita sa mga tao na hindi pa nakakilala sa inyo. Tanggalin mo yung takot namin, yung hiya namin, Panginoon. I-share namin agad ito sa kanila. Bigyan mo kami ng karunungan, bigyan mo kami ng salita na nagbubuhat, Panginoon, sa inyo. At again, Lord, ang aking patuloy na panalangin, nawa matagpuan mo kami na nagtatapat sa inyo sa muli mong pagbabalik dito po sa lupa. Salamat po sa inyong salita naming narinig. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po ulit sa inyong pakikinig. Pagpalain po tayo ng Panginoon at magandang gabi sa bawat isa.